This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Na-experience mo na bang mawala ng direksyon sa buhay? Yung parang bata kang ligaw at walang kasiguraduhan sa susunod na hakbang. Dear brothers and sisters, ngayong araw na ito, atin matutunan ang halaga ng pakikinig sa Diyos, ang kanyang paanyaya, nakakita niya tayo sa kabutihan. Ito yung mga bagay na mahalaga na minsan hindi natin napapansin at hindi natin nabibigyan ng panahon. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 78, verses 17 hanggang 18, dito matutunan natin ang salitang, "Aakayin ako ng Panginoon." Tayo, bilang mga anak ng Ama natin sa langit, ay madalas inahalin tulad ng Panginoon sa mga maliliit na bata. Hindi ito insulto, kundi isang paalaala kung gaano kalaki ang tiwala ng Diyos sa kakayahan niyang tayong gabayan, ituro ang tamang landas, at palakihin tayong sa espiritual na pamamaraan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 78, verses 17 hanggang 18, mababasa at matutunan natin na sinabi ng Panginoon na hindi pa natin kayang maunawaan ang lahat, pero huwag tayong mag-alala. Aakayin niya tayo. Ganito rin ang naging karanasan ni Joseph Smith at ng mga unang leader ng simbahan. Habang hinaharap nila ang mga pagsubok at desisyon na tila masyadong mabigat. Pero hindi sila iniwan ng Panginoon. Sa halip, tinuruan sila ng dahan-dahan tulad ng isang mapagmahal na ama sa isang batang anak. Sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkalito, kawalan ng pag-asa, at ang takot sa hinaharap, lalo na sa gitna ng pandemya, krisis sa pamilya, o kawalan ng trabaho. Pero gaya ng sinabi sa talata 18, magalak kayo, dahil hawak ng Ama natin sa langit ang ating kamay. Tulad ng isang bata, matuto tayong magtiwala at mapagkumbaba. Isang sister sa ward namin ang nawala ng trabaho noong pandemic. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pantustos para sa kanyang mga anak. Ngunit araw-araw siyang nananalangin at nagtapat sa Panginoon. Sa di inaasahang pamamaraan at paraan ng Diyos, may tumulong sa kanya at may oportunidad na dumating na siya ring naging simula ng kanyang maliit na negosyo. Mga kapatid, alam ko na ang Panginoon ay buhay at personal siyang nakikialam sa ating buhay. Kapag handa tayong mapagkumbaba at tanggapin ang kanyang paggabay, hindi niya tayo pababayaan, aakayin niya tayo kahit sa gitna ng dilim. Natutunan ko na hindi natin kailangang maintindihan ang lahat agad-agad. Ang mahalaga ay magtiwala at pananampalataya natin sa Ama natin sa langit. Bilang kanyang mga anak, nais niya tayong lumago, matuto at magalak sa kanyang paggabay. Mga kapatid, napakaganda ng ating pinag-aralan, binasa ngayong araw na ito. Sabi ng Panginoon, para tayong mga maliliit na bata na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas, anong mga hamon sa hinaharap, at ano yung mga darating na mga hamon sa ating buhay. Pero yung ating Ama sa langit, ang ating Diyos, siya noon, ngayon, magpakailanman, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung mga pagdurusa natin, alam niya yung mga pagsubok natin, mga desisyon natin, at ang result ng ating consequence ng ating mga desisyon na ginagawa sa buhay. Sabi nga niya, huwag tayong mag-alala, magalak tayo. Kasi hawak niya yung ating kamay bilang isang ama na hinawakan ng ang kanyang anak sa kamay, at ito'y ginagabayan niya sa paglakad
na hindi matumba at matuto sa buhay. Hanggang sa panahon na marunong na siya maglakad at ito'y kanyang bibitawan para mismo yung anak niya matuto sa mga pagkakamali nito. At pag nakita ng ama na umiyak yung anak dahil natumba, nasaktan, andun yung ama na tatakbo at hawakan ng anak at hingingiti at sasabihin, andito ako. Hindi kita pababayaan. Yun po yung assurance ng isang ama sa anak. Sabi niya nga, yung mga masasamangang tatay, batas niya ba na bigyan yung anak niya ng poison or lason or isang kamandag na ahas, no, or scorpion? Hindi. Kahit masasamang ama, siya pa na mabuting ama. Alam niyo po yung ating Ama sa langit, mapagmahal na ama. Yun yung pagkakilala ko sa Kanya. Yes, marami tayong pagkakamali, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay na minsan kung maiisip natin parang nahihiya tayo sa ating sarili at andun yung hiya, andun yung guilt, andun yung sakit. Pero sabi ng Panginoon na dahil sa Kanya, pagbabayad sala niya, tayo may pag-asa na magbago. At lahat ng mga kahapon na yun ay part na ng kahapon. Hindi tayo masasaktan. Ang mahalaga, ano tayo ngayon at ano tayo magiging kinabukasan. Bilang isang maliit na bata, isipin natin na sa ating sarili, bilang isang maliit na bata, ano ako? Ano yung pagkakilala ko sa Ama? At paano ako matuto? Sabi niya, magpakumbaba tayo at makinig sa Kanya. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay ko, ngayon sa edad ko, parati kong sinasabi pagising ko sa umaga, Ama, gabayan niyo po ako sa mga desisyon na ginagawa ko. Ama, nawa yung desire ko na maglingkod sa inyo ay lalo pang lumakas. Hindi siya bumababa, hindi ako mawalan ng desire or ng ano bang tawag doon, intensyon. No, palakasin niyo po yung aking desire na maglingkod sa inyo. And ang pag-unawa ko po sa mga bagay-bagay. Hindi po madali yung buhay, no? Minsan bilang isang bata, kasi hindi natin alam yung mga mangyayari. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na sa ating mga choices sa buhay na ginagawa, ating mga pagpili, yun yung magiging result ng ating magiging ano tayo at ano yung magiging kinabukasan natin. Minsan may mga pagkakataon na pinipili natin ang mga desisyon na hindi kaaya-aya dahil sa sitwasyon. Sa sitwasyon na nagipit tayo, sa sitwasyon na nahihirapan tayo. Alam ko sa buong puso ko na tutulungan tayo ng ating Ama sa langit. Tawagin natin siya bilang Ama. The reason why we called Him Father, para maramdaman natin na Ama natin siya at tayo kanyang mga anak at mahal niya tayo. Hingin natin ang tulong niya na gabayan tayo sa pang-araw-araw nating ginagawa. Sabihin natin sa Kanya yung mga pagkakamali na gawa natin at paano tayo tulungan na malampasan yun. Ano yung mga hinaharap nating temptasyon, ano yung mga hinaharap nating pagsubok sa buhay na gabayan niya tayo. Naniniwala ako sa divine intervention. Ano po yung divine intervention? Para sa akin ito yung intervention o pagitnaan ng Ama natin sa langit ang mga bagay na nangyayari. Halimbawa, pag hindi ko na alam yung aking ginagawa or may mga hindi ko control yung mga nangyayari, pinapanalangin ko sa Panginoon, sa ating Ama sa langit. Ama, gabayan niyo po ako, padala niyo po yung mga anghel para gabayan ako na ma-touch po o ano ba yung touch sa Tagalog? Naipuin niyo po, tama ba yun? Naipuin niyo po yung mga puso ng mga taong ito para hindi sila magalit sa akin o para tulungan nila ako, di po ba? Or para na maunawaan nila ako, no? At maunawaan ko rin sila. Ganoon po, no? At naniniwala ako, habang pinapanalangin ko yun, gumagaan ang aking loob. Kasi part sa panalangin ko, sinasabi ko sa Ama, akayin niyo po ako sa tamang landas. Akayin niyo po ako, padaman niyo po sa akin. Ano din po yung ang magagawa ko, hindi lang po yung ano yung pong magagawa niyo sa sitwasyon, kundi ako din po maging part ako ng solusyon. Ay nakita ko po na habang nanalangin ako, hindi na ako nahihiya na kausapin ng mga taong
may kailangan sa akin o may kailangan ako sa ila. Halimbawa, sa isang particular na sitwasyon, nag-excuse ako sa school at trabaho dahil kailangan kong pumunta sa isang school sa aking pag-aaral and kailangan kong mag-absent. And nanalangin ako sa puso ko na maintindihan ako ng aking boss. At naintindihan niya ako. Wala naman siya nagalit kasi alam niya yung intention ko. Hindi naman ako nagbubulakbol. Pag may pinapagawa sila sa akin, ginagawa ko naman before ng deadline. Di po ba? Yung panahon po na pumunta po kami sa temple last week, no? Nanalangin ako na payagan ako sa aking leave at napayagan po ako. At nakabalik po ako ng safe and kaming pamilya at binigyan po ako ng ating Ama sa Langit ng enough na strength para na masustento po yung pang-araw-araw ko na ginagawa. May panahon po ako makatulog, makapagpahinga, and binibigyan niyo po ako ng lakas sa aking mga paa, aking mga binte, no? If tama yung pagkakasabi ko, para makapaglakad pa and hindi manglupaypay. Ayun po. And natutuwa ako sa paggabay ng ating Ama sa Langit. Nasabi ko sa kanya, yung lahat pong ito ay binibigay ko po sa inyo yung glory. Lahat pong ito, Ama, ay para po sa inyo. Yung mga success ko po sa buhay, hindi po para sa akin. Para po ito sa inyo na mapagliguran pa po ko pa po kayo. And sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 78 verse 17, sapagkat kayo ay mga maliliit na bata pa, at hindi pa ninyo naunawaan ang lahat ng bagay na aking ipinag-uutos sa inyo. Kung masabi natin sa ating mga sarili, mga kapatid, na matanda na ako, I am the age of 40, 30, or 20, iba nga, nasa age of 70 na, matanda na ako. Bakit sinasabi ng Panginoon na ako'y maliit na bata pa? Kung makita natin yung time frame ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, hindi natin alam kung how old na sila. I don't know sa inyo, pero sa akin hindi ko alam ilang taon na sila. Century, sobra, ilan na ba? Thousands of years? No? Si Moses, ilang taon bago namatay? Si Adam, ilang taon bago namatay? No, we can search that sa internet, malaman natin or do a research kung ilang taon sila namatay. Haba ng panahon. 'Di ba? And then still bata pa sila sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit. Kasi infinite yung ating Diyos eh. At tayo, kung sa ano pa, bata pa talaga. As we consider yung buhay natin dito, yung mga bata in the age of 16 or 2, 3, 4, 5, masabi nating bata kasi yung standard natin eh. Pero standard ng Diyos, napakabata natin. No, imagine natin yung years na mas matanda ang ating Ama sa Langit kaysa sa atin. Even ngayon, may mga natutunan tayong mga wisdom, mga knowledge na ng bata tayo. Halimbawa, habang naglalakad tayo, natutumba tayo, pag kumain pala tayo ng sili, ito'y ano ba siya? Nakakapaso sa dila para nakapaso, no? So alam natin, ay mali pala, no? Alam natin na pag pumunta tayo sa malalalim na tubig, malulunod tayo, di po ba? So pag lumaki na tayo, alam na natin na ito yung mga bata kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. The same din sa ating Ama sa Langit, sa ating Diyos. Nakikita niya na still bata pa tayo at may nagagawa pa tayong mali. Minsan nga alam natin na mali, ginagawa pa natin due sa desire ng ating puso. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan natin yung ating puso. Ingatan natin yung ating desire. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging darating na mga pagsubok at temptasyon. Pero kung desire natin maganda, pati ating sinasabi, Panginoon, tulungan niyo po ako na maging malakas sa pagdating ng mga temptasyon at mga trials. Pero pag hindi natin pinapanalangin yon at parang may desire tayo na pag dumating to, tatanggapin ko. O nang dumating nga, tinanggap mo kasi sa puso mo, alam mo na gusto mo rin. Yan po. So, paano nito makakatulong sa atin bilang miyembro ng simbahan? Sa pang-araw-araw, yung sabi ko nga, yung inaakay tayo ng ating Panginoon na magsimba, na umattend ng mga klase at matuto. Ito lang po yung masasabi ko mga kapatid, no? Para tumagal tayo sa simbahan panghabang buhay. Makinig tayo sa turo. After ng pakikinig, attend tayo ng klase. After nun, uwi tayo at ipamuhay natin yung mga natutunan natin.
No? Huwag tayong ma-expect sa palibot natin kasi madi-disappoint lang tayo. Kasi wala naman perfectong tao. Pero yung desire natin, if sumusuot tayo ng magandang damit para i-please ang ating Panginoon, para maging kaaya-aya sa Kanya, that's good. We don't need to please other people. Pag umatin tayo, hindi natin kailangan na isipin na ay maganda yung speaker, maganda yung pagkakasabi niya, or ay paulit-ulit naman. Buksan natin yung ating puso at makinig. Baka may mga bagay pa tayong hindi natututunan. Habang ginagawa natin yon, natututo tayo. Di po ba? And after po nun, after ng pakikinig, attend tayo ng klase para sa Diyos. After po nun, ipamuhay natin. Paglingkuran natin yung ibang tao. At I do believe, aniniwala ako na pagpapalain tayo ng Diyos at magiging malakas tayo sa simbahan. Pero pag yung time na sasali na tayo sa mga usapin ng mga negative ng ibang tao, pag-usapan yung buhay ng ibang tao, wala na. Tayo mismo ay nangihina. Hindi natin ini-invite yung mga positive na isip, positive na action, positive na pananalita. Hindi maganda po yun. Parati nating i-divert yung ating pag-iisip sa mga positibong pamamaraan. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 78, verse 18, "Magalak nga kayo, sapagkat ako ay nasa gitna ninyo, at ako ang inyong tagapag-ilaw o tagapag-aliw." Maganda yung sinabi dito sa 78 verse 18. Bakit po? Kasi nasa gitna natin yung Panginoon. Siya yung mag-aaliw sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas. Pag nalulungkot tayo, siya yung magbibigay sa atin ng saya. Para siyang ilaw sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad tayo pa uwi, siya yung magiging gabay natin na makikita natin yung daan. Alam niyo po, napakaganda mga kapatid, no? Na kung saan dito mapapakita na siguro ang tanong dito, paano ko mapapanatili yung Panginoon sa buhay ko, sa gitna natin, no? Sa gitna natin ng asawa, ng pamilya, paano? Siguro invite natin yung mga gandang thoughts. Hindi naman natin maasahan talagang may nakikita tayo kasi nakakita tayo eh. Di ba nakikita tayo? So, ibig sabihin, sa mundong ito, pagpunta pa lang sa amin, pagpunta sa Bacolod, pagdaan mo, mga poster, mga billboards, mga tao, mga pananamit, di po ba? Raming temptasyon. Pero pag i-invite natin yung Panginoon, alam natin na pag dito ako dumaan, temptasyon to. Dito ako dadaan sa kabila. Di ba? Wag tayong gawin nating laro yung kasalanan. Alam natin na kasalanan yon. So, mag-isip muna tayo yung magiging consequence niya. No, yung magiging resulta niya pag ginawa natin. Kasi habang ginagawa natin yon na pumipili ng tama, ni-invite natin yung Panginoon sa ating buhay. Hayaan natin kasi minsan, yung ibang tao sasabihin, ay hindi ka naman magbabago, ganyan ka noon, ganyan ka ngayon, at magpakailanman. Sila yon, hindi tayo yon, kasi tayo na makakilala sa sarili natin. Sabi ko nga, how many times tayong matutumba at how many times tayong tatayo? Yung ating Panginoon, iniisip niya naman kung ilang beses tayo tumayo sa ating mga pagkakadapa. No, pero yung mindset natin, pag nadapa tayo, sabihin ng iba, makasalanan ka, hindi ka na magbabago. Ilang beses ka nang nadapa sa buhay mo. And then, nagpatira pa na lang tayo, humiga na lang tayo at sabihin na, oo nga, no? So, dito na ako sa putik. Wala na akong pag-asa. Hinayaan natin na magdesisyon sila para sa ating buhay. Pero pag tumayo tayo at sabihin natin na linisan natin yung mga putik sa ating mga paa at sabihin na, hindi, tatayo ako. Even ilang beses ako madapa sa journey na to, yung contest na to sa buhay natin. Okay lang kasi part to ng buhay, natututo tayo. Next time, after ilang years, nadapa ulit tayo, ilang months, minsan nga, weeks lang or days lang, nadapa tayo. Matuto tayo. Kasi yung problema, pag pinasukan tayo ng pride, yun na, at hindi tayo magpakumbaba. Ay, nagkamali ako. Ayoko na naakayin ako ng Panginoon. Tayo mismo yung nagpapahirap sa ating sarili. Pero nagkamali tayo. Ay, bakit ako nagkamali? Saan ako banda nagkamali? Ayusin natin. Ay, dito pala. So, next time, hindi ko nagagawin. Next time, I will make it na hindi na umantong sa ganito. And then next time, umulit ka uli. Sige lang, patuloy lang. Habang buhay, magpatuloy tayo na magsumikap. Tutulungan tayo ng ating Panginoon.
Alam ko, my dear brothers and sisters, ngayong araw na ito ay Huwebes. Darating bukas yung Friday, Saturday, at panibagong uli na naman. Panibagong Sunday na naman sa atin na magsimba. Huwag tayong mabagot. Huwag tayong isipin na ito naman ang gagawin ko sa buhay. Gagawa na naman ako ng mga ganitong mga trabaho. Part ng life po yan. Ang mahalaga, nag-enjoy tayo. Naalala ko nga yung isang story ng isang elder, missionary, mga senior service missionary. Sabi niya, yung buhay natin is para siyang journey. Masakay tayo sa bus, mga 3 oras papunta sa ating destination, field trip, no? So sa field trip natin makita mga puno, mga cities, tapos may mga palayan, bundok. Pero pag yung pagsakay pa lang, bagot na tayo, imagine mo yung 3 hours mo, na bagot ka, walang mangyayari, hindi natin na-enjoy. Pero pagsakay mo pa lang, you feel excited. If you feel na hindi ka excited, tulungan mo yung sarili mo na maging excited ka. Hanggang sa pagtingin mo sa kaliwa, sa kanan na window, makita mo yung mga ganda na mga puno. Magipag-usap ka sa kapwa mo. At katabi mo, mag-i-enjoy at tawanan, di ba? Na hindi mo na malayan 3 hours tapos na. At nakarating na kayo sa destination mo. At parang bonus points na lang yung destination kasi na-enjoy mo yung buhay mo. At ganun din sa akin, sabi ko araw-araw, kailangan ko mag-enjoy kung saan man ako ibigay ng Diyos, kung saan man ako dadalhin ng Panginoon, mag-enjoy ako sa buhay ko. And sabi ko nga, paano pag feel mo na hindi ka nag-i-enjoy? Manalangin tayo na tulungan tayo ng ating Ama sa Langit na maging masaya tayo sa ating journey, no? Kung saan man niya tayo dadalhin. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama araw-araw, no? Pag talagang sobrang di ko na kaya, talagang ginagawa ko the next day, makapagpahinga ako ng early para makagawa po ako ng ating lesson sa Come Follow Me. Para pagka Sunday po, punong-puno na po tayo ng idea na pwede din pong ibahagi natin sa ating lesson. Alam ko po na personally, hindi po ako masabi nating magaling na talaga o sobrang galing. No? But ginagawa ko to dahil sa pagmamahal ko po sa aking Ama sa Langit at pagmamahal ko po sa inyo. Ito po yung one way na makapaglingkod po ako sa inyo. And napakita ko po yung aking pagmamahal sa bawat isa sa inyo na nakikinig at pagmamahal ko sa Ama. Na time will come if darating na yung Panginoon, sana buhay pa tayo. And kahit nahihiya ako sa Kanya sa mga kasalanan ko, still, meron pa akong pagmamahal na sabihin, God, even though nahihiya ako sa sarili ko, pero tanggapin niyo po, sana ako bilang anak ninyo, isang prodigal son. Yun po yung nararamdaman ko sa feeling ko, kasi I don't want to be parang hypocrites na, ay, tatanggapin ako Panginoon, ganito. Marami pa tayong mga pagkakamali sa buhay. At marami po tayong mga nagagawang mabuti. And sabi ko nga, sana yakapin ako ng Panginoon at sabihin niya na, well done, thou good and faithful servant. No, pumasok ka sa aking kaharian, pahinga ka na, mag-enjoy ka na. No, yun po yung ating inaasam kasi dito sa mundo, gusto ng Diyos na akain niya tayo, gusto niya maging masaya tayo. And piliin natin na maging masaya. Dahan-dahan sa buhay natin. I promise you, my dear brothers and sisters, na this yung pangako ng Panginoon na dahan-dahan babaguhin niyo yung buhay natin. Makita natin na kahit mag-isa lang tayo, kahit may kahirapan, no, sa buhay natin, nakita natin masaya tayo na nag-enjoy tayo sa buhay. Usually, pag nakikinig po kayo ng Come Follow Me at nagko-comment po kayo, masaya po ako. Pag nagbibigay po kayo ng komento, nagbibigay po kayo ng mga nakikinig po kayo, nagta-thumbs up po kayo, ibig sabihin po, natutuwa ako kasi may mga taong nakikinig sa akin. Sabi ko nga, kahit 10 o kahit isa na nakikinig, masaya-masaya na po ako doon. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Hindi ko man po maiisa-isa yung mga pangalan ninyo. Kilala niyo po yung sarili ninyo at mahal po kayo ng Panginoon. At lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.